Good day guys, so this is Sir Paya. Demo natin yung ginawa nating POS with inventory system. So meron tayong dalawang uri ng user, which is the system administrator and the cashier. So first, login lang natin yung si system administrator, yung sa ating back office. Okay, so makita natin dito sa dashboard yung kanyang summary. And then sa product, so dito tayo mag-add ng product, or this is a product entry. Okay, so meron tayong dalawang option sa pag-add ng product. So first is, we can add product manually, and then the second one, we can import product from the Excel file. So examples, import product, and then browse lang natin the Excel file. Ayan, so automatic dito, naglo-load yung mga product natin na galing sa ating Excel. Okay, so pag yes natin, so automatic mag-save siya. So ino lang natin. Then, the second one is, we can add product manually. So, the product code, example, lagyan lang natin siya ng SP 0004. So, ayan din the barcode. Scan lang natin yung barcode. So, by the way guys, yung ginamit ko dito na barcode scanner at saka thermal printer is X printer na brand. Okay? So, lagyan lang natin ng description. Example, the speed bar. User of measurement. Bar. Reorder label. So, lagyan natin siya ng 5. And the initial quantity. So, sa initial quantity, pwede tayo makasit dito, no? Since, if ever bago pa yung product, so, pwede natin masit yung initial quantity natin. Example, 10. Pero once na-save na natin, hindi natin pwede ma-edit yung product natin dito. Okay? So, supplier price, example is 30 yung price niya. And then, meron tayong tatlong uri ng price. So, depende sa inyo, no? Kung yung price 1 is yung retail, tapos ito yung wholesale, tapos ito yung special price. Depende sa inyo. So, example, ito is lagyan lang natin siya ng 0.20. So, 20% yung pinatong natin, tapos ito is papatungan natin siya ng 15%. And then yung isa, papatungan natin siya ng 17%. Okay? So, yung isa is 20%, 15%, 17%. Save lang natin. Ayan, so meron na siya, no? So meron siyang dito initial na quantity. So pag in-edit natin, hindi natin magalaw yung initial quantity. So pag nagkamali tayo, meron tayong option dito na pwede nating i-adjust yung quantity natin. Okay? And then dito sa ating stock, so sa stock, dito tayo mag-add ng stock. If ever may mga stock na dumating na hindi bago na, meaning may mga record na siya dito sa ating system. So, ilagay na lang natin kung magkano stock yung dumating dito. And then, pwede rin tayo maka-adjust ng stock dito. So, example sa stock entry, click lang natin to. Tapos, create lang natin new. And then, fill in lang natin yung mga information dito. Then, search product. Okay? So, sa view and save, if ever may mga stock entry na hindi na-save, so, dito natin siya makita. Like, for example, this one. Ayan. So, ito siya, no? Ito. So, remove lang muna natin to. Remove natin. Okay. Ayan. And then, create tayo ng bago. Create new. Tapos, example, nag-receive si Alicia. Tapos, search natin product. Kasi pag wala ito, hindi tayo makasearch ng product. Okay. So, kailangan natin lagyan ng data. Search natin product. So, select natin. Example, ito is dumating. Ito rin dumating. Ito rin dumating. So, tingnan natin dito, no? Meron siyang 6350 saka 10 na quantity. So, ito, pag i-save natin, hindi siya mag-save. Kasi meron 0 pa yung quantity na na-receive natin. So, kailangan natin dito is lagyan ng quantity. Example, lagyan natin ng 10, 10, 10. So, we have 30 total of stocks na receive natin. Then, pwede natin siyang i-save. So, once na i-save na natin, then makita dito na yung kanyang available. So, ayan, na-add na siya ng 10 na quantity sa ating sa Budi, sa Kopiko, at saka sa speed bar. Okay? So, ito is mamaya
para makita natin yung ating critical dito. Dito sa stock adjustments, if ever may nagkamali ka or may mali si stocks, no? If ever mali ka kayo pag-input na si stock entry or may mga stocks na damage, no? So pwede niyong i-adjust dito. Example ito, select lang natin to or yung speed bar natin. So quantity adjusted, so gawan natin ng 5, no? Tapos add to stock, so meron siyang option kung mag-add or magdagdag tayo sa stocks or magbawas tayo sa stocks. Kung magdagdag tayo sa stocks, anong reason? Bakit tayo nagdagdag? Kung nag-add tayo sa stocks, anong reason? I mean, kung nagbawas tayo sa stocks, then what is the reason na nag-remove tayo sa stock? Example, remove. Then, lagyan natin siya ng reason na damage stocks. Okay. Then, makita dito kung sino na user yung nag-adjust. Then, save natin. Ayan. So, kung titingnan natin dito, refresh lang natin to, no? Kasi hindi siya na-refresh. Ayan. So, nabawasan na siya, no? So, from kano ba yun? 20. So, naging 50 na lang. Okay. So, sa maintenance dito, mayroon tang VAT. So, meron siyang 12% na VAT. Discount. So, meron tayong ni-add na discount dito. Pwede tayong makapag-add ng discount at pwede tayong mag-remove ng discount. So, ayan yung mga discount percentage niya dito. So, makikita. System title. So, sa system title, ito yung sa header natin, no? Once na, ayan. So, binago natin siya tapos restart natin yung system. So, automatic mag-reflect na siya dito. Pero pag hindi natin siya ni-restart, so hindi pa rin siya mag-reflect. So, dapat i-restart natin. Okay, so lahat ng details dito, yung store name, tapos details 1 and 2, ito yung sa ating report header. Okay, so example, ito is yung name ng store niyo, tapos ito na lang is lagay nyo lang yung address and then additional details sa store niyo kung ano yung i-add nyo dyan. And then, meron tayong backup address store. So, pwede tayong maka-backup ng database. So, advisable natin, no, every day, every end of the transaction, or end of day, so kailangan natin mag-backup ng database. So, just in case na magkadami or mag-crash yung database, so, pwede natin siyang ma-restore yung previous natin na mga data. Okay? So, ayan. And then, meron tayo ditong records and reports. Sa records and reports, so since ngayon is wala pa siyang record, so hindi siya, lahat ng walang record is hindi siya ma-print, no? Ayan. So, pag nilagyan natin dito, example, lagay natin siya ng from June 1 to June 2026, no? So, makikita natin dito. So, kahapon meron siyang 2 transaction lang. Total lang quantity na na-sold, total sales 110.40, total profit niya is 18.40. So, yung mga total list niya dito na binigay, so wala, no? And then, open by, kung sino nag-open ng system, tapos, time na in-open niya, tapos close by, so hindi na-close yung system kahapon. Ako, nakalimutan mo i-close. So, kailangan talaga is after a day, so kailangan niyang i-close yung system. Okay? So, ayan. Then, dito is printable to. Ayan. So, printable siya. Makikita natin dito. So, makikita natin dito. Ayan. So, may information natin diyan sa baba. So, lagay natin dito is ito siya. And then, print cells. Ito yung cells niya. Makikita natin dito. Yung total sales sa pinakadulo. Print profit natin. Makikita rin natin profit natin dito yung sa pinakadulo. Okay. From June 1 to yan. Makita natin dito. Sales report, date covered. Makikita dyan.
And then, meron tayong reading. So, kahapon, ayan siya. Makikita natin dito kung sino nag-open. Yung kanina, yung sa sell summary lang dito. So, by day. No, makikita natin dyan. Stock inventory. So, sa ngayon is meron siyang total stocks. I mean, start inventory niya na ito. Total sold is wala. Available, ito yung available. So, mamaya, once na may sales na siya, so automatic nag-reflect na siya dito. Okay? And then we have, this is printable. Ayan, so printable rin to. Okay, so stock inventory. Ayan. And then, critical stocks. So, sa critical stocks, makikita natin dito yung critical stocks natin. So, meron siyang option, all. So, lahat. Meron siyang under stock. So, si under stock is hindi zero yung stock unhan niya. So, yung stock unhan niya is, yung reorder label niya is greater than sa available stocks niya. So, this is under stock. Yung out of stock, so yung mga item na ubos na talaga. No? So, lahat sila, out of stock or under stock, consider as critical stocks. So, ayan, critical stocks, option all. So, ayan, makikita natin dyan. Then, meron tayong top selling. So, since tatlo pa yung product natin, no? So, yung ika-apat, kanina pa natin siya ini-add. So, check natin yung top selling natin from June 1 to June 26. So, example, top 5. So, hanggang top 50 siya. So, top 5. So, ayan. Since tatlo pa yung product na na-process natin, so, yun. Makikita natin dyan. Then, printable rin to. Makikita natin sa report. So, ito yung sinabi na ko kanina doon sa maintenance natin. Yung name na makita natin dito. Yung system name at saka yung details, no? Ayan. So, dapat palitan nyo, no? Kung ano yung name ng store nyo. Okay. Tapos, ito yung mga stocks niya. Void, so ito yung mga void cells, makikita natin dyan yung mga void cells and history. So, yung reason, makikita natin dyan. Then, action, item back to inventory or does not back to inventory. So, dalawa lang option niya. So, pwedeng ibalik sa inventory, pwedeng hindi. Then, printable rin to. Okay, ayan. So, void cells from June 1 to June 26. And then, we have adjustment history. So, lahat ng adjustment makita natin dyan. Okay? That is adjustment history. Trend preview. Ayan. Then, yung kanina, yun. Kasi may na-adjust yata tayo kanina. Ayan, itong 5. Makita dyan. Stock in history. So, from June 1. So, dito is ma-print siya by reference number. So, ito yung mga reference number available na cover sa date na to. So, example yung kanina. So, ito yun siya. Then, printable rin to. So, makikita natin dyan is stock in report, reference number. So, ito yung reference number. Tapos yung stock in date. Sold out. Stock sold. Ayan, yung stock sold natin. Then, pwede siyang nating i-print. So, nasa nyo kung i-print nyo ito lahat or hindi. But, pwede rin naman siyang i-save nyo as PDF, no? Para may mga file kayo. Everyday transaction, kung wala kayong printer, so i-save nyo lang as PDF para may reference file kayo. Ayan. So, log trail. So, ito yung mga nag-login today. Okay. So, pwede siyang ma-print. Ayan. So, pag i-delete natin, so automatic ma-delete lahat. Excluding dito sa sa last record. Yung wala pa timeout. So, delete natin to. So, ito. So, hindi siya kasali kasi nakalagin pa siya. Okay. System lock. So, just in case na yung user is aalis muna or may magpunta ng CR, so pwede niya lock ang system na kailangan na hindi niya na kailangan i-log out. So, gagamitin lang niya dito yung kanyang PIN code or kanyang password.
User account, meron tayong dalawang type ng user. We have the system, inventory, and cashier. So example, i-click natin si cashier. This is cashier. Set natin siya na inactive. So inactive na siya. Once na inactive na, hindi na siya pwede maka-login sa system. Example, ayan. So hindi siya maka-login ng system. So maka-login siya ulit kung ibalik yung status niya to active. Okay, so ayan, active na. So pwede na siya. Cashier. So again, so mo support siya ng ng multiple cashier. So pwede siyang naka-network kahit ilang computer. Pero may kailangan lang siyang i-set up. Okay? So dito hindi pa tayo pwede maka-transact ng sales kasi hindi pa tayo so hindi pa natin siya ni-start yung day natin for today. So example, start of day. So start natin. So pwede tayo maka-transact. New transaction, so ayan siya. So invoice number niya dito sa taas. Then scan lang natin. So scan lang tayo, scan. Example, scan natin dito. Copy ko. Scan natin to. Ayan, copy ko. Example, add pa tayo ng copy ko. So once na-scan lang kasi natin dito is ma-add lang siya by 1. So example, 10 yung bibilhin natin. So pwede tayong maglagay dito ng 8 kasi may dalawa na times, then scan natin yung barcode. Ayan, so 10 na yung quantity. Tapos ito is ayan. Tapos ito. Okay. So meron tayong binili na copy ko, speed bar. So 10 copy ko, tapos saka speed bar. So pag walang barcode, pwede kayo dito sa search product. Then search nyo lang yung product na bibilhin nyo. Example, ito is Moody's. So, lagyan natin siya. Okay, so ayan, na-add na siya dito. Pwede tayo maka-add or maka-change ng price. So yun yung kanina, di ba mayroon tayong tatlong option ng price. So click lang natin to. Example, si speed bar. So palitan natin siya dito. So pwede siya na ayan. Okay. Ayan, pwede rin tayo maka-add ng list or discount. So example, lagyan natin siya ng 10% discount. Pwede rin. Ayan. Okay. And then, pwede natin siyang i-hold. Hold natin. So, pag hold, pwede tayo maka-process ng another cells, no? So, once nababalik na yung na yung isang customer, so pwede lang natin siyang ito. Add lang muna tayo dito. Add natin to. Add natin to. Add natin to. Tapos ito, pag i-add natin to is ayan. So, settle natin to. Settle. Pwede natin i-hold to. Okay. So, kung i-view natin is select lang natin siya. Okay. Ayan. Tapos, pag i-settle natin, click lang natin yung settle. Tapos, sample 110. So, tanong lang siya, do you want to print receipt? Pag yes mo, so automatic siya ayan, so automatic siya nagpe-print dito. So, makikita natin sa receipt natin is yung name ng system. Tapos, may nakalagay na this is not an official receipt. Sold to cashier. Tapos yung date. Tapos invoice number. Tapos yung mga product na binili niya dito. And then the total, and list VAT, and due, cash, and change. Okay, so makikita natin dito. Ayan. So, yung isa, processing natin to. And then, settle natin 200. So ayan. Okay, so nandito naman yung yung receipt niya, makikita naman natin dito. Okay, so hindi ko lang ma-upload yung or makita kasi wala tayong camera.
Tapos dito sa void, check lang natin. So nakita natin dito is tatlo na lang kasi yung Quaker Oats is not available na siya. So bakit siya not available? Ubos na kasi siya, no? Kasi isa lang yung quantity kanina. So if ever na may mali sa cells, no? So may mali sa cells. So tingnan niyo lang. So first is check niyo lang yung yung invoice, tapos kung ano yung na product. So example, yung mali is ito yung modis, no? Mali yung modis. So i-click lang natin yung void. Ayan. So reason. So lagyan natin ng reason is wrong item. Okay, so wrong item, tapos pag check natin to is hindi siya babalik sa inventory. Pag naka-check, back to inventory. Then kailangan natin dito yung admin code. Okay? So once na na-type na ni admin yung code niya, so pwede natin siyang i-save. Ayan. So natanggal na siya doon sa ating invoice. And then ma-record na siya doon sa ating sa back office, makikita na doon sa mga void cells. So meron rin tayo ditong X reading. So dito is makita natin yung total sales natin ngayon. So para mas madali magkwenta si cashier. So pwede niyo itong gamitin, like for example, yung pera niya, so meron siyang dalawang tapos isang 5 pesos, tapos isang piso. So ito na lang, calculate natin. 25 pala to. So apat na lang yung lagay natin. Ayan, or tatlo. So para mas madali siyang i-process, no. Hindi ko kasi makita yung coins na nilagay ko dyan. So ito lang siguro, no. Ayan. So or kahit ano lang, i-4 na lang natin to, tapos 0 na lang to sila. Okay, ayan. Para mas madali niyang makwenta or yung pera niya sa doer at saka dito sa total sales niya na 230. So 230 pala. 200. Example lang to kasi wala tayong cash drawer dito. So isa to, tapos isa 0, tapos isang piso. Ito na lang, 231. Tapos print natin. Okay, so ang makikita natin dito, no, sa print natin is X reading report, yung total voided quantity isa, total invoice 7, total transaction 7, total quantity sold 15, total sales cashier kung sino yung cashier na nakalagin is 240.30, discount pa, total sales 230.70. Tapos yung kanyang denomination, so 0, 1,000, 0 times 50, tapos nakalagay dito is 1 times 20, 2 times 200, 2 times 100, 1 times 20, 1 times 10. Ayan, makikita natin dito. And then makikita rin dito yung total ng kanyang cash, no. So ayan siya. And then once na okay na or tapos na or matapos na yung or mag-close na yung store, so kailangan natin i-end of day. Okay, so end of day na natin siya. Ayan. So once na end of day na siya, so dito makikita natin sa records natin, ayan yung sales natin. So kung sino nag-close, nag-close, tama, time niyang close niya. So makikita natin dito. So sales and profit niya for this day, so makikita rin natin dito. Yung profit niya is 29.70.
So, printable rin to sila. Okay? So, again, yung installer natin at saka instruction ng system na to is ilagay ko sa baba ng ating description para matry nyo yung ginawa nating POS system. Maraming salamat yung panood. Happy coding everyone. Thank you.